Biglang lumipat ng linya ang kotse ito sa Talisay City sa Cebu hanggang sa nabangga ng kotse ang isang SUV. Ang nabanggang SUV dumiretso sa iba pang sasakyan na nakahinto sa kalsada. Ang kotse bumangga naman sa isang truck. Ayon sa mga otoridad, imbes na preno, accelerator umano ang naapakan ng driver na isang senior citizen na PWD. Nagtamo ng galos ang mga driver ng kotse at SUV. Nagkaareglo na rin ang mga sangkot sa insidente. Pawang lagpas magnitude 7 at pareho ring itinuturing na mababaw ang kambal na lindol sa Venezuela at ang malakas na lindol na yumanig sa Mindanao nitong June 8. 33 kilometers ang lalim ng epicenter ng lindol sa Mindanao noong June 8 na naitala po sa dagat kanluran ng Maasim, Sarangani. Sa lupa naman ang epicenter ng kambal ng lindol sa Venezuela at mas mababaw pa. Halos 22 kilometers ang lalim mula sa lupa ng unang lindol na magnitude 7.2 at 10 kilometers naman ang ikalawang pagyanig na magnitude 7.5. Ayon sa US Geological Survey, strike-slip faulting malapit sa boundary ng Caribbean at South American plates ang pinagmula ng mga lindol sa Venezuela. Ibig sabihin, horizontal o pahalang ang pagkiskisan ng lupa. Ayon sa PHIVOLCS, strike-slip movement ang nagdulot ng magnitude 7.8 na lindol noong July 16, 1990. Sa Luzon, subduction sa Cotabato Trench naman ang pinagmula ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Sa subduction, nag-uumpugan po ang mga tectonic plate o yung mga malalaking tipak ng lupa. Pumapailalim ang isa sa mga plate at ito ang nagdudulot ng malalakas na pagyanig. Sa Venezuela, kabilang sa napuruhan ang kanilang kabisera na Caracas. 164 ang opisyal na death toll sa Venezuela. Pero sa datos na nakalap na oposisyon doon, nasa 10,000 ang unaccounted for o yung pong hindi pa matukoy kung nasaan. Batay po sa mga pag-aaral, kung sa Metro Manila mangyari ang kasing lakas na lindol, partikular na sa West Valley Fault, 34,000 individual ang posibleng masawi. Mahigit 100,000 ang posibleng masugatan at mahigit 500,000 bahay ang posibleng mapinsala. Posible ring sundan yan ng malaking sunog na maaaring kumitil ng nasa 18,000 pang buhay. Tinututukan ngayon ng Department of Social Welfare and Development ang pagsuporta sa mga biktima ng lindol, partikular ang mga batang nakaranas ng takot. Ang payo ng mga eksperto para sa mga nakaranas ng trauma dahil sa sakuna sa pagsaksi ni Jamie Santos. Nitong Lunes lang kuha ang videong ito sa kalagitnaan ng aftershock ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao noong June 8. Napalikas ang mga estudyante sa Silway 8 National High School sa Polomolok, South Cotabato. Hanggang pasado tanghali kanina, nakapagtala pa rin ng aftershock. Mahigit 2 linggo mula noong tumama ang isa sa pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng bansa, sa gitna ng mga aftershock, bumabalik ang takot sa ilang estudyante. Lalo't tumama ang magnitude 7.8 na lindol kung kailan nasa flag ceremony ang maraming mag-aaral. Kaya ang DSWD tinututukan ang mental health at psychosocial support services para sa mga apektado ng lindol. Meron tayong mga child-friendly spaces inside evacuation centers. Nagkakaroon tayo ng mga play therapies o may mga additional interventions tayo. Halimbawa, yung mga learning interventions, merong mga videos na pinapalabas. So lahat sila ng mga kabataan na serve dun po sa mga child-friendly spaces natin. Ayon sa isang child psychologist, sa mga simpleng aktibidad tulad ng pagguhit, paglalaro at storytelling, unti-unting naipapahayag ng mga bata ang kanilang takot at kaba matapos ang lindol. Sa pamamagitan ng child-friendly interventions, nabibigyan ng mga bata ng ligtas na espasyo upang mailabas ang kanilang emosyon at unti-unting makarecover. Listen, ibig sabihin pakinggan sila. May mga bata, hindi pa sila katulad natin na makwento, no, o matatas na magpahayag ng kung ano yung nararamdaman nila, mga naiisip nila o saloobin. So, isa sa mga ginagawa talaga, hinahayaan silang gumuhit, hinahayaan silang maglaro. Yan kasi lengguwahe
ng bata. So nakakatulong yon kasi kailangan din nilang mapakinggan, no? Mapakinggan sa paraan na angkop sa edad nila. Ayon sa mga eksperto, normal sa mga bata ang takot at pagbabago ng behavior sa 1 hanggang 3 linggo matapos ang trauma. Kung makikita mong takot sila, no, balisa, no, o kaya biglang nagbago, no, yung kanilang behavior, nagbago yung kanilang mood. Meron din ibang bata na parang ayaw nilang mawalay dun sa mga caregiver nila o parents nila. Normal yon. Pero kung ito ay tatagal ng mahigit 1 buwan pagkatapos ay mas lumalala, no, kailangan ng kumonsulta sa profesional. Kailangan din bantayan ang mga senyales ng seryosong distress. Kung meron na rin tayo nakikitang panganib, halimbawa yung bata, sinasaktan yung kanyang sarili, nananakit siya ng ibang tao o kaya nagsasabi na siya na nawawalan siya ng ganang mabuhay. Paalala ng mga eksperto, hindi lamang mga gusali at silid-aralan ang kailangang buuin muli tuwing tumatama ang sakuna. Mahalaga rin ang suportang emosyonal at psychological lalo para sa mga bata. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Sinasailalim sa intensive intervention sa Bahay Pag-asa ang mga menor de edad na nakakagawa ng krimen. Posible po silang magtagal dito hanggat hindi nakikitaan ng pagsisisi. Saksi si JP Soriano. Kapwa minor de edad ang mga namaril sa isang high school sa Tacloban City, kaya pareho silang ilalagay sa Bahay Pag-asa Facility. Pero ang 15 taong gulang lang ang sasampahan ng reklamong kriminal. Ang 14 na taong gulang na namaril, pananaguti sa pamamagitan ng intensive intervention. Alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Gagawin yan sa IJIS-SC o Intensive Juvenile Intervention Support Center ng isang Bahay Pag-asa Facility tulad ng isang ito sa Quezon City. Pero may ganito rin sa bawat rehiyon. Narito po tayo ngayon sa isang Bahay Pag-asa Facility sa Quezon City at narito nga po ngayon ang mga menor de edad na nasangkot sa iba't ibang uri ng krimen. At bahagi po ng kanilang tinatawag na structured activity ay ang pagdalo sa mga klase gaya ng life skills lectures na nagaganap sa akin likuran na pinangungunahan ng isang psychologist. Dito rin po kailangan sabay-sabay ang kanilang pagising, pagtulog, pero din pong oras ng pagkain at isa po sa mga pinakamahalaga raw po na kailangan nilang gawin ay ang individual counseling sa mga batang narito. Kabilang sa inabutan ko rito ang K-12 classes ng ilang children in conflict in law o mga batang may nalabag na batas na pareho sa itinuturo sa ibang paaralan. Di bababa sa 1 taon ang itatagal ng mga inilalagay sa ganito at pwedeng magtagal pa hanggang hindi napapatunayan ng remorse o pagsisisi at pagkaunawa ng menor de edad na mali ang kanyang ginawa. Mga social worker ang paunang magrekomenda niyan, pero korte ang huling mag-aaproba. Kahit ilang taon ang abutin ay hindi palalabasin ng bata hanggang hindi ito nagbabago. Ang 15 taong gulang na namaril naman, sasalang sa assessment o pagsusuri kung meron ba siyang discernment o wastong pag-unawa sa krimeng kanyang nagawa. Kung meron kasi, lilitisin siya ng korte tulad ng ibang kriminal. So, kailan masasabi na may discernment? Depende po dun sa magiging result. Kasi per tool, meron po siyang specific assessment and mayroon pong computation po dun sa result ng tools. Isusumiti ang resulta sa korte, pero ito pa rin ang magdedesisyon kung may discernment. Kung tingin ng korte ay wala, parehong intervention din lang ang pagdadaanan niya sa ibang menor de edad sa Bahay Pag-asa. Based on the law, ang treatment po natin sa kanya ay yung same as the treatment dose CICL below 15 years old but above 12 years old na nakapag-commit ng serious crime. Okay, so mawawala yung criminal liability? Basically, yes. Pero kung tingin ng korte ay meron, iuutos nitong dalhin siya sa isang Regional Rehabilitation Center for Youth o RRCY o kaparehong pasilidad na accredited ng LGU o DSWD. Doon siya mananatili habang nililitis sa korte, kasabay ng intervention plan susuriin kung nagkaroon ng pagbabago ang batang sospek. Kung 21 years old na, ay aalamin muli kung nagbabago ba siya. If ever wala talagang reformation on the part of the child, so it will be submitted, the progress will be submitted to the court and the court will decide on the case. Si Josh, hindi niya tunay na pangalan. Patunay na maaaring panagutin ang isang menor de edad para sa isang krimen. Nililitis siya para sa kasong rape na ginawa niya noong 17 taong gulang lang siya.
20 taong gulang na siya ngayon at may plano na kung sakaling irekomendang ibalik siya sa komunidad habang tuloy ang paglilitis. Inayagan siya ng Bahay Pag-asa na aming makausap. Plano ko po is papagpatuloy ko po yung pag-aaral ko. First year college na po, going to second year college na po. Si Justin naman, convicted na para sa kasong murder na ginawa niya noong 17 taong gulang lang din siya. Dito muna siya mananatili habang suspendido ang kanyang sentensya. Pag edad 21 na ay saka malalaman kung i-reintegrate siya o pagsisilbihin ang sentensya batay sa rekomendasyon ng mga social worker at pinal na desisyon ng korte. Pagpasok ko pa lang po dito, sinabi ko na po sa sarili ko na aayusin ko na yung buhay ko. Pagbabayaran ko, pagninilayan ko, pagsisisihan ko po lahat ng mga pagkakamali kong ginawa. JP Soriano, ang inyong saksi. Inirekomenda ni Interior Secretary John Vic Remulla na patawan ng kriminal na pananagutan ang mga may-ari ng baril kapag nagamit ng iba ang kanilang baril sa krimen. Sa Leyte, nabisto ang banta umano ng isang grade 10 student na magsagawa ng mass shooting. Saksi, si June Veneracion. Ilang araw lang makaraan ang kauna-unahang mass shooting sa eskwelahan sa Pilipinas na nangyari sa Tacloban City, Leyte. May nakakaalarmang impormasyon na nakarating kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. At 8 o'clock last night, Senator Bam Aquino called me up and gave me a tip that there was chatter in Tacloban that there was an impending mass shooting that was about to occur. Agad na rumisponde ang PNP-CIDG at napag-alaman na ang banta ng karahasan ay nagmula sa social media post ng isang 14 anyos na babaeng grade 10 student sa Tolosa, Leyte. Ipinakalat niya ito sa pamamagitan ng paggawa ng multiple social media accounts. Nakasulat ang post sa local dialect. Pinost niya sa Facebook to, "Hello, send this to your friends. Prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you." Natunto ng bata, lumalabas na problema sa pamilya. Ang maaaring dahilan kaya nag-post ng pagbabanta ang estudyante. Pero wala raw access sa armas ang bata at ang kanyang pamilya. Na-turn over siya sa Department of Social Welfare and Development. Pero nirelease din kalaunan. The threat appears to be neutralized and inactive. No evidence of an organized plan or involvement of others was found. Pero posibleng na-impluwensyahan daw ang batang babae ng 2 minor de edad na namaril sa kanilang eskwelahan sa Tacloban City, Leyte noong Lunes. Base sa investigasyon, may pagkahalintulad ang mga batang namaril sa Tacloban City at ang 14 anyos na nagbanta ng karahasan sa social media. Pare-pareho raw naglalaro ng bayolenteng online video game na Gorebox ang 3 minor de edad. Itinutulak ni Remulla na permanenteng iban ang Gorebox sa Pilipinas dahil sa masama nitong impluensya. Tingin namin gusto gumawa ng copycat crime. Ayun ang delikado dito eh. Kasi nga nakikita sa video games na napakadali bumatay ng tao. Tingin nila, ay ginawa doon, kaya ko rin to. Apela ni Remulla sa publiko, huwag baliwalain ang anumang impormasyon ng karahasan. Kapag may nalaman, mag-report daw agad sa 911. Kasunod ng nangyaring pamamaril sa Tacloban City, kung saan nagkaroon ng akses sa mga bata sa baril, inirekomenda ni Remulla sa mga mambabatas na patawan ng kriminal na pananagutan ng mga gun owner kapag nagamit ng iba ang kanilang baril sa krimen. Sa ngayon daw kasi, civil case lang ang pwedeng isampa. Yung nangyari yan, tragic as it may seem, can be preventable if we pass the right laws and amend the charter of the gun ownership. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Planong iharap ng prosekusyon bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Mary Grace Piatos. Batay po yan sa pre-trial brief documents na isinumite ng prosekusyon at nakuha ng GMA News. Ang pangalang Mary Grace Piatos ang nakapirma sa resibo para sa natanggap umunong pera
mula sa confidential funds. Pero nauna nang sinabi ng Philippine Statistics Authority na wala silang record na may ipinanganak na ganitong pangalan. Tumanggi naman si Representative Jervil Luiso na kumpirmahin kung may kasamang ang Mary Grace Piatos sa listahan nila ng mga testigo. Kasama rin sa listahan si Sheriff Abe Andres na sinapak noon ni Duterte na magpatupad ng demolition order noon sa lungsod. Sa pre-trial brief document, sinabing ihaharap daw nila si Andres para patunayang may tendency ang vice-presidente na maging violente. Naghain na panibagong cyber libel complaint si dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa 18 dati umanong bodyguard ni ex-Congressman Zaldico. Ay kay Trillanes, kasinungalingan ang mga binanggit na ito na hinatira nila ng mali-maletang pera ang dating senador. Damay rin sa reklamo sina dating Senate President Alan Peter Cayetano at Senador Rodante Marcoleta na nanguna sa pagdinig ng Cayetano Block kaugnay ng flood control scam. Sa reklamong inihain ni Trillanes, sinabi nitong malinaw umunong nakipagkuntsabahan ang 18 kina Cayetano at Marcoleta sa pamamagitan ng mga leading question ng mga senador. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni na Cayetano, Marcoleta at ng kampo ng mga dating bodyguard. Pero hindi pa po sila tumutubo. Makapigil hininga ang hiking experience ng adrenaline junkie na si Micaela sa Mount Arayat. Isa po sa nadaanan niya at ng kanyang kaibigan ay ang sikat na Monkey Trail. Kapit na kapit sila sa bawat lubid at puno na madaanan. Ayon kay Micaela, hindi lang ito physically challenging, masusubok din daw ang inyong mentalidad. Dagdag pahirap pa ang pagbuhos ng ulan, kaya dumulas ang trail sa Mount Arayat. Hindi nila natapos ang trail kaya plano daw nilang mag-revenge hike. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Tia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo. Totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!